araw sa inyo lahat guys. Magbigay lang ng konting tips sa inyong mga baguhan pa lang na nagpalagang manok nagpapalahi. Ngayong tag-ulan na, dito na natin maalaman ang mga manok natin na mga alagang nagpakatali kung alin sa kanila ang mataas ang resistensya. Ang manok na mataas ang resistensya kahit nababasa sa ulan, hindi yan basta-bastang magkasakit ng sipon. Pero ang manok na mahina ang resistensya, kunti lang pagkabasa sa ulan yan, magkasipon agad yan. Kaya ang mas maganda natin na padamihin na bloodline linyada sa manok, yung hindi madaling matamaan ng sipon kahit nababasa sa ulan. Tulad ditong aking mga palahi na gray talisay, hindi ito sila basta-basta lang na sisipunin kung nababasa ng ulan kung nagpakatali. Kaya ito ang pinadami ko rin na mga bloodline, mga linyada dito sa aking mga gray talisay. At saka ang mga pula ko rin, piling-pili ko rin ang mga bloodline din sa mga pula ko. Pinipili ko rin ang pinuhaan ko lahi na pinadami ko na hindi rin sakitin. Yan ang pinaka-importante. Para sa inyong mabaguhan pa lang, malalaman nyo yan sa inyong mga alagang manok. Makikita nyo yan ngayong tag-ulan na. Kung makipagkatali yan, kung alin sa kanila ang madaling magkasakit-sakit na di nila kaya na nababasa sa ulan, ang lamig, yan ang mga manok na mga mahina ang resistensya. Mas maganda talaga ang mga manok na yan ang padamihin natin na mataas ang resistensya. Parang hindi tayo masyadong magastusan sa pagbili-bili ng mga gamot-gamot para sa sipon. Ang dapat pambili natin sa gamot para sa sipon, dapat pambili lang ng pills, pagkain lang sa kanilang vitamins. Mas nakaminos tayo kaysa manok na bibilihin pa natin ang vitamins, pills, pagkain, tapos bibili pa tayo ng gamot, parang gagaling ang mga sipon. Ang manok kasi nga linyadang sipunin, sakitin, pag sinusubuan mo ng antibiotic gamot niyan para sipon, gagaling yan. Babalik lang yan, pabalik-balik lang ang sipon yan. Hindi tulad ditong mga lahi, mga bloodline, mga linyada nga hindi sakitin, na hindi ito basta-bastang tamaan lang ng sipon-sipon lang kahit nababasa ito ng ulan. Yan ang palatandaan sa mga manok na mataas ang resistensya. Malamig ang panahon, nababasa na sila sa ulan, pero hindi madaling magkasakit. Ang manok na mahina ang resistensya, laging nating tandaan yan, kunti lang pagkabasa sa ulan, hindi nila kaya ang lamig, madaling magkasakit. Kaya kayong mga baguhan pa lang, walang mawala sa inyo kapag susubukan nyo ang mga alaga nyong manok. Kung nagpakakulong lang yan, ialabas nyo, hayaan nyong mababasa sa ulan. Pagmasdan nyo, pakiramdaman nyo mga ilang araw kung alin sa kanila ang hindi magkasakit, hindi magkasipon. Yan ang mas magandang padamihin nyo nga mga lahi o bloodline na yan. Kasi nasa dugo, nasa linyada sa manok, nasa bloodline din yan. May manok talaga nga madaling magkasakit. Kaya hindi ako kumukuha sa mga lahi na kinuhaan ko pang materialis nga galing sila sa mga sakitin. Ang kinuhaan ko mga palahi, yung pinadami ko na ginamit kong pang materialis, yung nanggaling sa mga linyada tulad nito na hindi sila mga sakitin. Kaya kahit man tag-ulan ngayon, hindi ako mapagastos sa gamot-gamot kasi ang minamanok ko ngayon na mga palahi ko, piling-pili ko yung mga lahing mataas ang resistensya, mga healthy, hindi sila sakitin. Hanggang dito muna ako. Bukas uli ibang topic paliwanag ko sa inyo. Sana mayroon kayong punting mapulot o matutunang mabaguhan man lang dito sa aking mga ginawang kunting video na kung magmamanok kayo, kailangan piliin nyo ang mga manok na healthy, na masiglakihan, hindi nakaranas ng sakit-sakit, para nga ang kanilang magiging mga anak, mga lahi nila, hindi rin magiging mga sakitin. Yan lang. Thank you.